Ang sensya ay ang patunay na mayroong supernatural realm. Tinutulungan tayo nito upang maunawaan natin ang mga bagay na mahirap unawain. In short, hindi ito sumasalungat sa spiritual realm. Totoo na ang Pilipinas ay prone sa lindol at bagyo dahil sa ating geographic location, klima at kalagayan ng karagatan. Pero alam ba natin na may mensahe ang Diyos out of natural phenomena? Yes, because God is able to utilize the natural phenomena para ipaabot sa atin ang kanyang mensahe. Let me give you an example para mas lalo ninyong maunawaan. Sa mundo ng edukasyon, mahalaga sa mga guro ang salitang contextualization. Ano ang ibig sabihin ng contextualization? Simple lang, isa itong strategy ng mga guro upang maging epektibo sila sa kanilang pagtuturo. Ginagamit nila ang mga local resources para mas mabilis maintindihan ng leksyon dahil ang mga materials na ginagamit ay galing lang din sa kanilang immediate environment. In the same way, God uses natural phenomena na may kinalaman lang din sa ating geographical location and climate para mas madaling nating maintindihan ang nais niyang sabihin sa atin. Remember, hindi lang teacher ang marunong mag-contextualize, mas expert ang Diyos diyan. Kaya kapatid, look at the bigger picture, bakit nangyayari sa atin ang sunod-sunod na lindol, bagyo at baha. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kaya, inaanyayahan kita na magsisi at isuko ang buhay mo sa Panginoon dahil malapit na siyang bumalik. Basahin natin ang warning mula sa banal na kasulatan. Mark 13:8, For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places. There will be famines. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Magsilbi nawang itong aral at reminder sa atin ng mga nangyayari sa atin ngayon.